aming Diyos ng kalakasan at kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, kumanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Isa pong magandang umaga sa inyo pong lahat dyan sa Pilipinas, mga kapatid. Welcome po kayo sa ating pong programa. Ako po'y nagagalak at nagpapasalamat na tayo po'y magkakasakasama ngayon sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Akin pong pinasasalamatan ng buong pong Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan po ay nanonood sa ating pong programa ngayon, mahal kong mga kapatid. Isang bagay na akin din pong pinasasalamatan ng ating pong mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay sa iba't ibang dako ng mundo. Kahit pa po dito, mga kapatid, sa United States of America. Akin pong pinasasalamatan ang bawat isa po sa inyo. Ang pagpapala nawa ng Diyos ng langit, ang patuloy pong inyong mararanasan, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. God bless, mga kapatid. Na ngayon, atin pong ipagpapatuloy ang ating pong pag-aaral. At ito po, mga kapatid, ay nakapokus dito sa katanungan na itinanong na rin po ito sa atin, di ako nagkamali, at nasagot na rin po natin to. Kailan sa nakita ko, bagong tao po ang nagtanong, mga kapatid, pero pareho lang po silang dating daan. Sana naman ito po mga dating daan ay makikinig po ng maayos para po, mga kapatid, ay magiging maayos naman sa kanilang ikatututo. Kasi marami pong mga nagpapadala ng tanong, hindi naman nakikinig ng sagot. Kaya manatili pa rin kayo dyan sa mali. Kaya mas mabuti po talaga kung kayo po'y makikinig din po naman at kayo po'y pagpapalain ng dakilang Panginoon. Okay? So mga kapatid, akin pong pinagbibigay alam sa inyo, pwede po kayo magpadala dito ng inyo pong mga katanungan o video. May nagpadala nga po pala sa aking video, mga kapatid, na ang video pong ito ay patungkol po doon sa matagal na to. Debate namin noon ni Mr. Rian Fuentes, isa pong Baptist pastor, na siya po, mga kapatid, ay humingi ng rescue o tulong sa isa din pong Sunday keeper na kung saan kanya pong ipinapa-analyze ang debate kung sino bang nanalo, si Dizon ba o si Fuentes. So mga kapatid, ang atin pong ginawa, pinakinggan ko po ito pong ipinadala. Na ngayon, mga kapatid, siguro isa sa mga araw nito, since request din po ito, ano bang ating masasabi doon sa pagpapa-analyze niya? Kita niyo, mga kapatid, ang nagpa-analyze sa keeper, tapos ang nag-analyze sa keeper pa rin naman. Pareho sila, mga kapatid. Anyway, kagustuhan nila yan, at yan naman po ay gusto nilang mangyari at magawa, ay di bahala na po sila kung ano man po ang kanilang kagustuhan. Hindi naman po mga batang maliliit na mga yan, maaari naman nilang gawin kung anong gustong gawin, as long ito po ay nakakabuti din po naman. Alright, atin po yung bibigyan pansin. Dito po tayo sa unang katanungan. Bakit sa SD Church nga daw, mga members ay kinukutahang magbigay ng 10%? Sa 1 Corinto 9:7, dapat magbigay ayon sa puso, hindi yung pinipilit ang tao. May note po ako dito sa baba. Totoo bang kinukutahan at pinipilit ang mga members ng SDA? Okay, yan po ang ating sasagutin. Dito po tayo sa kalawa. Kung ang SD Church ay siyang true church ayon sa Biblia, bakit hindi mababasa sa Biblia? Dapat mababasa. Ang aking note nilagay dito, sinasabi ba ng Biblia dapat mabasa? Pag mababasa, totoo na ba? Yan po, mga kapatid, ang atin pong pag-aaralan po ngayon.
Sabi dito ni Brother Rafael de Lutero, ang sabi niya, nakinig po ako noon, Pastor, sa debate. Alam niyo mga kapatid, ang nangyari po, nagkaroon po ng, nagkaroon ng pool. Kumbaga, butuhan. Sino bang nanalo? Ginawa to yung isang technician natin. Ano po? Sino po ba ang naniniwala na nanalo si Fuentes o sino ang naniniwala na nanalo si Dizon? Kung si Dizon ang nanalo, yes. Kung halimbawa si Dizon ang talo, lagi ng no. So mga kapatid, ang nangyari po, nagbutuhan. Umabot po yata ng 890 ang bumutong si Dizon ang panalo habang 10 lamang ang kay Fuentes. So paano bang manalo si Fuentes? So ayaw matanggap ni Fuentes itong ganito mga kapatid. So ang ginawa niya, nagpakampi siya sa kapariho din po niya at pinapa-analyze yung debate. So ano pong sinabi po noong nag-analyze, walang kabog-abog, panalo si Fuentes. Yan po ang kanya. Pero anyway, atin pong titinan mga kapatid, atin pong pakinggan kung paano po ito. Para sa akin ay hindi na po ito mahalaga, pero mga kapatid, ni-request po nila ito, so atin din pong pakinggan kung ano man. Okay? Para po matututo tayo mag-analyze din kung anong sinasabi. Nevertheless, dadako po tayo sa katanungan, ito po ang sabi. Bakit daw sa mga SDA, number 1, kinukutahang 10% ang dapat ibigay na ikapo? Dapat daw magbigay ayon sa puso. Ayon po mga kapatid sa 1 Corinto 9 talatang 7. Atin pong tunghayan yan mga kapatid. So inisa-isa ko po ito. Ang ikalawa ay kung ang SDA daw ay true church, dapat daw mabasa. Okay? Punta tayo sa question number 1. Ang katotohanan dyan mga kapatid, hindi po ito naintindihan ng mga tao na ang ikapo at mga handog kung atin ibalik sa Diyos. Ito po yung paraan ng Diyos na ang tao po ay lalo pa niyang tupi-tuping pagpapalain. Kaya lang po, ginugulo ito ng maraming tao, at ang iba ay nagsasabi, wala na yan sa Bible. Okay? So, ang pinalalabas nila, masama pa ang magbigay ng ikapo. Okay? So, totoo bang masama ang pagbibigay ng ikapo, mga kapatid? Yan po ang ating pag-usapan at pag-aaralan po. Una sa lahat, sabi po ng aklat ng mga awit 24 talatang 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito ang sanglibutan at silang nangagsitahan dito. Okay? Sa nga po pala, akin pong binabati yung akin pong kaibigang pastor. Nag-Bible studyhan po kami kanina mga kapatid. Ang topic ko po o topic namin ay araw ng Sabat at ang kautusan ng Diyos. Maganda pong aming Bible study sa Born-Again Pastor mga kapatid at ako po natutuwa sapagkat nakikinig ang bawat isa. Okay? So, amin pong gagawin uli at kami po'y patuloy na mag-Bible studyhan. So, ang nagmamay-ari ng langit at ang lupa ay ang Diyos mismo at ang lahat na nagsitahan katulad ng mga animals at tao, lahat na nagsitahang may buhay sa lupang ito, lahat ay pagmamay-ari ng Panginoon. Okay? Ang Panginoon, mga kapatid, sa luma pong tipan ay pumili ng 12 tribes of Israel na sila'y pinalabas buhat po sa lupain ng Ehipto. So, nandyan ang kay Nephtali, kay Sibulon, kay Isakar, kay Judah, nandyan po kay Manase, kay Joseph, at iba pa matulog. Kay Benjamin, kay Manase, at iba pa. So, ito pong 12 tribes nito ay pinagpala ng Panginoon at mayroon silang manang tinanggap galing sa Diyos. Mayroon lang pong kaibahan sa 12 ito kasi ang una, ang 11 ay tumanggap ng lupa, mana nila lupa galing sa Diyos na pwede nilang sakahin. Habang ito pong mga Levita, ang kanila pong pinakamana ay ang Diyos. Ang ibig sabihin lamang na ito pong mga Israelita na mga Levita ay tumatanggap po sila ng ikapo galing sa Panginoon. Ibig sabihin, ang 11 mayroong lupa, mga kapatid na sinasaka, at sila po ay nagdadala ng ikapo at mga handog, at yung mga handog at ikapo ay binabahagi naman ng sanctuary sa pamagitan po ni Aaron, kumbaga pinakaswildo doon sa mga Levitang mga nagsipaglingkod bilang pinakamana nila sa Panginoon sa kapalit ng kanilang paglilingkod, mga kapatid, sa templo. So, naintindihan po ninyo ang pinaka-background. Sabi po ng Malakias 3 talatang 10, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dito ating makikita, mga kapatid, ang malinaw na sinasabi sa atin ng kasulatan
ang salitang dalhin. Ang salita pong dalhin, kapatid, hindi yan kusang loob. Okay? Pag sinabi mong dalhin mo, utos yan. Hindi niya sinabi nga, nasa sa inyo na lang kung inyong dalhin o hindi, kayo magdesisyon. So, depende na lamang yun sa tao kung ganun ang kanyang gusto or magdala o hindi magdala. Pero ang malinaw kasing sinabi ng Diyos, dalhin ninyo. Hindi po kalahati, kundi buo na 10 bahagi. Maya mabanggit natin mga kapatid, si Soriano, na meron din po siyang ideya patungkol sa bagay ito. Atin din pong alamin maya-maya ng konti. Na ang sabi po ng Leviticus 27 talatang 30, at lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa bini ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. So kita niyo mga kapatid, ang 10 bahagi, sinabi na paindalhin mo dito sa akin. Ikalawa, ito kasi 10 bahagi ng lupain mga kapatid ay para ito sa Panginoon. Okay? Malinaw po yan, para sa Panginoon. Sinabi naman po sa atin sa Leviticus 27 talatang 30, tuloy natin, at lahat ng 10 bahagi ng lupain magiging banal sa Panginoon. So, huwag po niyong kalimutan mga kapatid, ang 10 ay tinawag po ng Biblia na ito po ay banal. Maya pupuntahan din po natin ang bagong tipan. Kasi sabi po ni Soriano, wala na daw nag-ika po sa bagong tipan. Offering na lang, kusang loob, quoting, 2 Korinto Kapitulo 9. So, maya mga kapatid, atin po yung puntahan. So dito atin pong ini-establish na meron talagang hinihiling ang Diyos na 10. Kalawa, ang Panginoon humiling din po ng handog. Ikatlo mga kapatid, ang 10 hindi pakiusapan. Ang Diyos nagsabi, ibalik mo o kay dalhin mo ang 10 na kiniklaim ng Diyos kanya. Okay? Tapos ang 10 ito, ikalawa, ito po mga kapatid ay banal para sa Panginoon. Kawikaan 3:9 hanggang 10, sabi niya, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at mga unang bunga ng iyong lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga aalisan ay aapawan ng bagong alak. So dito, ang Diyos mga kapatid, pagkatapat lang po tayong magdala ng 10 natin sa Kanya, number 1, sabi niya, pagpapalain ko ang taong ito, una, ang mga puno ng kahoy at iba pa, ay talagang namang pupunuin ng Diyos pati kamalig mo. Di lang po yun, talagang aapawan ng bagong alak. Ibig sabihin, ito pong grapes, mga kapatid, ang ginagamit nila malimit na alak, ito po'y pagpapalain ng Panginoon ng gayon na lamang. So, ibig sabihin, pagka ang Panginoon pala'y pinarangalan mo at ibinalik mong 10 sa Kanya, pagpapalain tayong lubos, mga kapatid. Okay? Sandali, nawala. Alright. Balik tayo. Okay. Na-touch ko mga kapatid. So, ang sabi po ng Biblia, parangalan natin ang Panginoon. Okay? That's very clear. Ang sabi dito ng Hagay, Kapitulo 2, talatang 8, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kita nyo, lahat ng pilak kanya. Lahat ng ginto kanya. Langit at ang lupa, siya naman ay nilalang. 10 ng taong nilalang niya mga kapatid, ay ang tao po ay sinasabi sa atin na ito po ay pagmamay-ari din naman ng dakilang Panginoon. Sa Biblia, mayroon pong isa pong halimbawa na nagbibigay ng 10, walang iba kundi si Abraham. Sa pagbalik ng 10 sa Diyos, si Abraham ay kumikilala sa kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, nirecognize niya ang Diyos mga kapatid. Kasi ang pagbibigay natin ng 10 sa Diyos ng malaya sa ating puso, this is a way of recognizing God in our life. Okay? So, halimbawa, sa Genesis chapter 14, 19-20, at binasbasan niya siya nang sinabi, pagpalain si Abraham ng katastasang Diyos na may-ari ng langit at ng lupa, na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay at binigyan siya ni Abraham ng 10 bahagi ng buong samsam. Ibig sabihin, lahat ng mga nakuha ni Abraham, nagbigay siya ng 10% nito. Tanong, pinilit ba ni Melchizedek si Abraham? No. Sino ang nagdala ng kanya 10? Si Abraham. Maluwag ba sa kanyang puso? Of course, masaya siya. Okay? So, hindi siya pinilit at hindi ito sa pilitan. Tulad ng sinabi, bakit ang Seventh-day Adventist kinukutahan? Ang nagsabi ng salitang 10, Diyos. Ang nagsabi ng 10 ay banal, Diyos. Ang sabi ay, ang 10 ay para sa Panginoon, yan po ang nagsabi, Diyos. At ang 10 ay paraan ng pagparangal, Diyos ang may sabi. Hindi po sinabi ng Seventh-day Adventist na 10, 20,
ika-30. Ang Diyos ang siyang may sabi at sambit ng salitang ika-po. Kaya hindi po ang Diyos, mga kapatid, hindi po sinabi ng Seventh Adventist ang siyang nagdikta at nagkuta na ito talaga sa ika-po. Kung inyo pong babasahin ng Biblia buhat kanina, ang nagsabi na ika-po ay ang Diyos. Nang tanong, tayo ba'y kinukutahan ng Diyos? Actually, hindi tayo kinukutahan ng Diyos. Dapat yung ika-po, sa Diyos yan, ibigay mo at balik sa Kanya. Hindi yan ang kuta mo o yan ang dapat na ibayad mo sa akin. Hindi po. Kasi ang nagbigay sa atin ng buhat kalakasan, ang Diyos. Kinukuha lang ng Diyos ang ganang Kanya, Kanya yon. Hindi ka dapat pakiusapan, hindi yung Panginoon, ito pong handog ko sa ika-po. Hindi po handog ang ika-po. Ang ika-po ay para sa Diyos, ang ika-po kiniklaim ng Diyos. Ang handog ay pagkatapos magbigay ka ng ika-po, meron kang ihandog na 10% uli o 5% o 1 or 2%, yan po ang iyong handog para sa Panginoon. Ganun lang po kasimple yun, mga kapatid. Na isa pa, hindi lang po si Abraham ang nagbigay ng ika-po, pati si Jacob. Halimbawa, at ang batong ito na aking itinayo ay pinakalaala ay maging bahay ng Diyos. At sa lahat ng ibigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang ika-10 bahagi ay ibibigay ko. So sino ang nagsabi na ibibigay ko ang ika-10 bahagi? Una, Diyos. Sino ang tumugon? Si Abraham. This time, si Jacob. Sabi ni Jacob, walang pagsala. Ibig sabihin, walang paltos, walang palta, wala pong patlang. Ibig sabihin, ang ika-po ay ipagkakaloob ni Jacob. Tanong, ito ba'y panata ni Jacob? Yes. Ito ba'y pangako ni Jacob? Yes. Nagbigay ba si Jacob? Yes. Nagbigay ba si Abraham? Nagbigay din po, mga kapatid. So, nasa Biblia yan. So, anong ika-po? Ganito yan. Kung kayo po ay merong 10 peso, ito pong bilog na kulay puti, yan po ang ika-po para sa Panginoon. So, isa lang para sa Panginoon, siyam naman sa iyo. Hindi ba napakalaking pabor ito, mga kapatid? Diyos ang nagbigay ng hininga, Diyos ang nagbigay ng kalakasan, Diyos ang nagpala ng iyong pananim, Diyos ang nagpatubo at nag-harvest ka. Isa lang ang bahagi, ang hiniling ng Diyos, hindi po dalawa. So, ito ba ay pag-uubliga? No. Dapat lang natin ibigay. Halimbawa, kung kayo may negosyo, partner kayong dalawa. Ngayon, naglagay ang isa ng 1 million, naglagay din ikaw ng 1 million, at kung halimbawa meron kayong income na kalahating million, tag 250 kayo, bawat isa, hati kayo. Hindi ibig sabihin yung isa na obliga sa iyo, yung isa naman inoobliga ka. Hindi po, kapatid. Tama lang at nararapat kasi magka-partner kayo. Kung ang Diyos ay partner mo sa kalakasan mo, buhay mo, at iba pa, ang hiningi ng Diyos hindi po 50%. Ang hiningi ng Diyos 10% lamang. Ang 90% na matira, iyon na po lahat yun. Ganon, mga kapatid. So sa pagbalik ng ika-po sa Diyos, si Abraham ay kumilala ng kabutihan ng Diyos. Ito po ang malaking tanong. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Ang tanong ng isa kami ba'y pumunta ng langit para magnakaw sa Diyos? Kapatid, ang pagnanakaw sa Biblia, hindi po kailangan pumunta ka ng langit para magiging isa kang magnanakaw. Ang sabi po sa atin ng Biblia, mahal ko mga kapatid, ay ito po, Malakias 3, talatang 10, dalhin ang ika-po. Pero pag di mo dinala, ito ang pagnanakaw. Pero kung dadalhin mo, bibigyan ka ng pagpapala ng Diyos at ito yung pangako. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan. Dungawan pa lang ito, mga kapatid, hindi pa ito gate ng langit. Pag sabing dungawan, window, bintana. At bubuksan ko ang dungawan o bintana sa langit. At ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ibig sabihin, ang Diyos ay hindi po siya nag-angkin at kumuha at nagsabi sa iyo, ibigay mo sa akin na walang pagpapalang kabalik. Or balik nito. 3 talatang 10. At aking sawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa iyong lupa. Ibig sabihin, kung ikay magtapat lamang, kay magtapat lang magbigay, ang Diyos ay magbabalik nito ng tupi-tupi sa atin. Plus, magandang harvest mo, aapaw ng pagpapala, sasawayin pa ng Diyos ang nananakmal, kasama yung pagtsakmal ng buhay mo, pati na rin yung pagpapalang iba't iba na sinabi ng Diyos sa kanya pong mga salita. Sa talata pong 11, patuloy natin na, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno, ng uba sa parang sabi ng Panginoon. Kasi marami po, mga kapatid, na nalalagas. In short, pagka bumabagsak na lang yung mga prutas mo, useless na. Pero ang sabi ng Panginoon, iingatan ko. Leviticus 23, talatang 30, itong sinabi, at lahat ng ika-10 bahagi ng lupain magiging banal sa Panginoon. Take note, banal ang ika-po.
Na ngayon mga kapatid, saan gagamitin ang ikapo? Well, ang ikapo sa lumang tipan, ginagamit ito pagsweldo doon sa mga nagsipaglingkod. Sa bagong tipan, ginagamit naman ito para po sa pangangaral at pagsuporta doon sa mga nangangaral. Halimbawa ni Apostol Pablo, ang mga nangangaral ay dapat mabuhay doon sa kanyang ginawang pangangaral. Ibig sabihin, ang tao po mga kapatid ay sinasabi ng Panginoon, pag kay gumagawa sa gawain ng Panginoon, tama lang at nararapat na ikaw, ako, tayong lahat ay suportahan. So ang tanong ng Panginoon, gayon may ninanakawan ninyo. Ang tanong ay, nananakawan ba natin ng Panginoon? Ang sagot, yes. Sa anong paraan? Gayon may ninanakaw ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Pag hindi mo ibigay ang ikasampung bahagi para sa Diyos at handog para sa Panginoon, ito'y isang paraan ng pagnanakaw. Di ka man umakyat sa langit, magnanakaw ka pa rin sa Diyos pagka dito mga kapatid ibigay. Kaya linawin natin ang tanong. Kinukutahan daw ng Seventh-day Adventist ang member. Ang sagot, no. Bakit? Sapagkat di naman talaga tayo kinukutahan eh. Ito po, magtatanong ako ha. Mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, dito po mag-message kayo sa akin sa cellphone ko. May tanong ako sa inyo, naranasan na po ba ninyo, kayong mga Seventh-day Adventist nakikinig ngayon, naranasan na po ba ninyo na kayo po ay pinipilit ng pastor o ng Seventh-day Adventist Church na dapat kang mag-ikapo? Ikalawa, kinukutahan ka ba ng pastor o ng Seventh-day Adventist Church? Pwede po ba kayo mag-message sa akin kung nakaranas ba kayo na kayo kinukutahan o kayo ba'y kinukutahan o kinukutungan, kayo pinipirahan na pinipilit magbigay ng ikapo at handog sa simbahan? Pwede po ba kayo mag-message sa akin mga kapatid kung kayo ba'y nakaranas na kayo po'y pinilit na dapat kayo magbigay ganitong laki? Atin niyang pansinin mga kapatid ha? Okay. Atin pong babasahin mga kapatid ang inyo pong mga comment. Okay? Mag-comment po kayo sa akin. Okay? Kayong mga nagkaranas o mga Seventh-day Adventist, tayo ba'y pinipilit na mag-ikapo? Tapos kung hindi ka raw mag-ikapo, disiplinahin ka. Totoo ba pagka hindi ka mag-ikapo ay didisiplinahin ka? Tatanggalin ka sa pagka-Seventh-day Adventist? So mas maganda siguro mga kapatid, kayo na po ang sumagot para po sa bagay yan, para hindi na po ako manguhula-hula pa. Okay? Hindi naman tayo nag-uusap eh, na o sabihin mong oo o hindi. Kayo na po mga kapatid ha? Sabi po ni Feldy M. Lutero, sabi niya, hindi po yan nangyayari, Pastor. Okay? Galing naman kay Arnel Lesarte, walang ganon sa atin, Pastor. O you see, mga kapatid, wala. Walang ganon. Siyempre naman, kasi wala naman sa Biblia mamimilit ka. Dapat ka magbigay masaya, hindi yung pipili-pilitin ka pa. Ikaw na nga ang pinagpala ng Panginoon. Kung magbigay, pagpapalain pa, tapos magpapapilit ka pa. Hindi naman tama yan. Okay. Meron bang nag-ikapo sa bagong tipan? Meron pong nagsabi tulad ni Soriano, wala na raw nag-ikapo sa bagong tipan kasi pinalitan raw ng Panginoon Siyan. Yan mga kapatid ang tuwirang maling aral. Pakinggan po ninyo kung meron bang nag-ikapo sa bagong tipan. Kalawa, ipinag-utos pa ni Kristo mag-ikapo sa bagong tipan? Kalawa po yan, ating sasagutin. Ikatlo, meron ba tayong mabasang halimbawa na sila nag-ikapo sa bagong tipan? Pupuntahan po natin yan mga kapatid. Okay? Kasi sabi ni Soriano, wala na raw nag-ikapo eh. Pero mga kapatid, tandaan ninyo ha, pag sabi na pa inibigay niyo sa akin yung ikapo, dapat huwag mong bigat sa puso. Dapat masaya ka rin. Okay? Sabi niya, Panginoon, ito na yung share mo, ito na yung ikapo mo, sama naman loob mo. Hindi naman maganda yon. Meron kasing mga nag-ikapo sa bagong tipan, nagbibigay sila, lalo tigit, walang papel nun, bare-barya pa, ibubuhos nila mga kapatid yung kanila pong pera sa apotekary, lagayan ng pera, kumakalansing yan para lang makakuha ng atensyon sa mga tao at nagmamalaki o nagmamayabang. Tanyo? Hindi dapat ganoon ang pagbigay. Ito ating basahin ha. Luke chapter 18 verse 11. The Pharisee stood apart by himself and prayed, I thank you, God, that I am not greedy, dishonest, or adulterer like anybody else. I thank you that I am not like the tax collector over there. So nananalangin ang isang pariseo. Sabi niya, Panginoon, salamat ako'y mabait, hindi katulad itong tax collector. Verse 12, I fast 2 days a week, and I give you 1/10 tithes of all my income. So mga kapatid, ang taong ito, hindi lang nagbibigay ng ikapo, nagpa-fasting pa siya.
2 days a week, 2 times a day siya mga kapatid nagpapasting. Tanong ko sa inyo, masama po bang mag-fasting 2 times a day? Hindi masama. Ganda po niyan mga kapatid. Siya po nagsabi na nagbigay pa po sinika po. Masama po ba ito? Tama yan mga kapatid. Pero anong nakita ng Panginoon sa kanilang pagbigay? Verse 17. Sabi ni Kristo, do not think that I have come to do away with the law of Moses and the teaching of the prophets. I have not come to do away with them, but to make their teachings comes true. So pumarito si Kristo, hindi inalis ang ikapo, kasi sabi niya, I did not come to destroy the law. Ang pagbigay ng ikapo ay batas po yan ng Diyos. Sabi niya, hindi ko binago yan. Okay? Hindi ko binago yan. Ito, verse 28. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, meet Abraham returning from the slaughter of the kings and bless him. And to him Abraham appointed a portion, a tenth part of everything. So dito mga kapatid malinaw, sa bagong tipan, binanggit uli na si Abraham nagbigay nga po, tapos itong mga parisyo nagbigay nga po, kaya lang mapagmalaki masyado ang mga Hudyo o mga parisyo. Nagbibigay habang nagkukundina naman ng kapwa-tao, kinikriticize. Ako, Panginoon, nag-fasting siya, hindi, masama siya. Ako, Panginoon, nag-ikapo siya, hindi, masama siya. Hindi, kapatid, nararapat na magbigay ka ng ikapo habang ang iba, sisirain mo naman. Hindi po yun tama. Okay? So, anong sabi ng Panginoon? Pakinggan niyo ito. Ito'y galing mga kapatid sa Today's Living Bible, Matthew 23 verse 23. Pakinggan niyo po kung may nag-iikapo ba sa bagong tipan. Yes, who upon you Pharisees and you other religious leaders, hypocrites. Anong tawag ng Panginoon dito sa mga Pharisees? Hypocrites. For your tithe down to the last cent left in your garden, but ignore the important things. Sabi niya, kahit yung kaliliitang daon, nagbibigay kayo ng ikapo eh. Pero inyo namang pinabayaan ang important things din naman. Ano yon? Justice and mercy and faith. Ano yung justice? Isipin niyo, mayaman na nga sila, sinisikil, pinahirapan pa yung mga mahihirap at kinukutungan pa nila. So that is injustice. Wala man silang kawa-awa. Mayaman na nga sila. Tapos yung mga taong mahirap, pinipirahan pa nila. That is injustice and that is no mercy. Ang gusto ng Panginoon ay ito. Yes. Yes, sabi niya, oo. You should tithe. Anong sabi ng Panginoon? You should tithe. Kaya yung sabi ng iba na tulad ni Soriano na hindi na rin magta-tithe sa bagong tipan, ay sinabi rin ni Kristo, mali. Wala kang mabasang sinabi ni Kristo, huwag kayo mag-tithe. Kabaliktaran nga eh. Ang mababasa, mag-tithe tayo. Ako mga kapatid, ako'y naglilingkod po dito bilang, sabi natin, nagpapastor mga kapatid, ako mismo nagtatayt ako eh. Ang misis ko nagtatayt, yung anak namin nagtatrabaho, nagtatayt din naman. Ibig sabihin, wala po ito mga kapatid ng limit, kundi lahat ng tao ay sinabihan ng Diyos na dapat magbigay ng ikapo. Ang sabi ni Jesus Christ, yes, you should tithe. And that's a mandatory command, that is not a supplicatory command. Utos ni Kristo yan. You should tithe. Pero kung magbigay ka ng tithe, ganito. But you should not leave the more important things undone. Importante ba ang pagbigay ng kapo? Yes. Pero mayroon ding mga bagay na mas importante, hindi dapat kaligtaan. Ano yon? Magiging patas ka lang, justice with your fellow believers. And then you need to be merciful and have faith in God. Hindi nyo nagbibigay ka kasi kinasanayan mo sa lulot-lula mo, sa nanay tatay mo, o di magbigay ka, ito sapagkat tama ito. Sa New Living Translation, ito namang sinabi, what sorrows await you, teachers of religious laws and the Pharisees? Hypocrites, for you are careful to the tithe. Tithe na naman uli mga kapatid ha. Even the tiniest income from your earth's garden. But you ignore the most important aspects of the law. Justice, peace, and faith. You should tithe. Ano sabi ni Kristo? You should tithe. Yes, but do not neglect the more important things. So mga kapatid, sinasabi ng Biblia, masaya tayo dapat magbigay ng tithe para sa Panginoon at para sa Panginoon yan. Huwag sa pilitan, mga kapatid. Pero, ang sabi ng iba na si Kristo na nagturo na huwag na mag-tithe, mali. Ang sinabi nga ni Kristo, you should tithe. Yan ang sinabi po ng Biblia, mga kapatid. Alright. Akin pong basahin itong, okay. Nagdidebatihan na sila dito mga kapatid. Okay. Ating basahin sandali ito kay Eric Lasarte. Eric S. Villanueva, Arnel Lasarte.
Nag-aaway na sila dito. Wag na lang kayo Ang taong ayaw makinig sa inyo mapatid at tayo maniwala, wag mong pilitin. Wag mong pilitin. Okay? Nag-aaway. Nagdidiskusyon sila dito eh. Ang magandang gawin ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, mas mabuting makinig muna kayo sa akin para kayo matututo. Then, kung gusto nyo mag-discussion kayo, then pagkatapos, para hindi kayo malilito, no? Nababasa ko dito yung kanila pong diskusyon eh. Sabi naman ni Paulo, sabi nga po, magbigay ka ng masaya sa puso ko at sa ikalulugod sa Panginoon. Okay, that's good. Then, galing kay Loteria, hindi po pastor, magbigay ng ikapo ng naayon at hindi napipilitan at magaan sa ipinasya ng puso, pastor. Okay? Mga kapatid, ito masabi ko sa inyo na po. Pakinggan niyo po ito. Kung kayo po'y Baptist, mag-ikapo kayo sa Baptist Church. Kung kayo Katoliko, mag-ikapo kayo sa Katoliko. Kung kayo po'y dating daan, kayong MCJ dating daan, kung kayo membro, mag-ikapo kayo. Hindi ibig sabihin na 70 Adventist kami, ibigay nyo ikapo sa amin. No, hindi po tama yon. Ibigay nyo kung saan kayong church member. Hindi mga kapatid magsapilitan. Okay? Pira-pira lang yan, mga turo nila. Okay? Yan ang sabi naman ni Chang. Arnel Lasarte, ito kasi si Villanueva, tinatawag ang nagkapo na aso ang mga pastor na mababastos. Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang, yung mga dating daan, di naman po lahat, ang totoo lang talaga, pagdating po sa bibig nila, kapareho talaga ni Soriano. Bastos talaga magsalita, tapos nangumura, nanunungayaw, ano bang makuha ninyong matino sa ganyang klaseng pag-uusap? Kung ako sa inyo, huwag na lang ninyo silang iti-text at inyo pong pansinin. Hayaan na lang po niyo silang, sila po ay ganyan ang pag-uugali. Basta ang sa atin po ay sinusunod natin, na masaya ang ating mga puso, kung anong sinabi ng Panginoon. So anong sabi ni Jesus Christ? You should tithe. Ito, sinabi niya ito, kulay yellow, you should tithe. Dito naman po mga kapatid sa kulay blue na ito, you should tithe. Ito ngayon, magandang balita Biblia, Tagalog. Kahabag-habag kayo, mga Pariseo, mga mapagkunwari. Nagbigay kayo ng ika-10 bahagi ng maliit na halamang tulad ng erbaboy na. So, ano daw ito mga Pariseo? Nagbigay ng ikapo. Kaya sa bagong tipan, may nag-ikapo talaga. Roda at linga. Ngunit kinaliligtaan naman ninyong isagawa ang mas malagang turo sa kautusan, ang katarungan, ang pagkahabag at ang katapatan. Dapat ninyong gawin ito. Anong ibig sabihin? Dapat ninyong gawin itong mag-ikapo na hindi kinaligtaan ang ibang utos. Ang linaw po niyan mga kapatid ha? Sinabi ni Kristo, mag-ikapo. Dito po tayo sa bagong ang Biblia. Kahabag-habag kayo mga Pariseo, mga mapagkunwari, ibinigyan ninyo ang ika-10 bahagi ng naani ninyong erbaboy na rodalinga, ngunit kinaligtaan naman ninyong isagawa ang mas mahalagang turo sa kasulatan, ang katuruan, ang pagkahabag at ang katapatan. Huwag ninyong kaligtaan. Ang pagbibigay ng ikapo kapatid, huwag natin kaligtaan. Gawin ang mga ito kahit na tamang gawin ninyo, magbigay ng ika-10 bahagi ng ani. So, sa Tagalog Bible mga kapatid, anong sinabi? Magbibigay ng ika-10 bahagi ng ani. So, nariyan. Ito nga po, yung nagpadala sa atin ng sulat mga kapatid, may tanong ako sa inyo, mayroon bang talata, kahit isa lang? Kahit isa lang ha, binanggit ni Kristo ang salitang ikapo, nang sabi niya, wag na kayong mag-ikapo. Kasi kung meron yan, automatic yan. Hindi na ako mag-ikapo. Bakit? Sinabi na niya eh. Pero kung kayo lang dating daan na magsasabi, bahala kayo. Kung ayaw niyong sumunod, ako, susunod ako. Okay? Susunod ako. Baka mamaya, mas malaki pa nga ang pag-iikapo ko kasi sa inyo eh. Okay? Hindi naman tayo nagbibilingan ng malakit maliit. Ito naman ay dapat masaya tayong nagbibigay at nagbabalik sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa wikang Tagalog, magbigay ng ika-10 bahagi. Ito mga kapatid galing sa Good News Bible, Luke chapter 11 verse 42. How terrible for you, Pharisee. Kanina, Matthew yun ha. Ito mga kapatid, Luke. How terrible for you, Pharisees. You give to God 1/10 of seasoning herbs, such as mint and rue and all the other herbs. But you neglect justice and love for God.
ang pagbibigay ng ikapo dapat ganito, this should practice giving tithe without neglecting others. Gaano ba kahalaga mga kapatid na magbibigay kayo ng ikapo, huwag mong i-neglect ang iba. Ganito kasi yan. Ang nire-record ng Diyos ay justice. Alam ba, nag-iikapo ako. Tapos ginagawaan mo naman ng masama kapitbahay mo, kabibigan mo, kapatid mo sa pananampalataya. Ikaw naman ay nangungupit at minamasama mo pa. Walang justice doon. Eh, sinong Diyos matutuwa na habang ikay masama sa iyong kapwa-tao, nag-ikapo ka lang, masaya na bang Diyos? No. Sabi ng Panginoon, tama, magbigay ka. Huwag ka lang magkaroon ng ugali na injustice sa iyong kapwa-tao. Tapos, huwag mong kaligtahan ito. Kaya mga kapatid, ang pagbigay ng ikapo, hindi ibig sabihin na mabayaran na pagbigay mo ng ikapo ang ginawa mong mali sa iba. Ito, Luke chapter 18 verse 11. The Pharisee stood apart by himself and prayed, I thank you, God, that I am not greedy, dishonest, or adulterer like everybody else. I thank you that I am not like the tax collector over there. I fast 2 days a week and I give you 1/10 of tithes of all my income. So mga kapatid, kung inyo pong papansinin, may nagtatithe. Maraming talata na po ang ating binabasa sa bagong tipan. Ito ngayon, itong sabi ni Mr. Soriano, ang kanyang pinahalimbawa ay itong babaeng balo. Pakinggan niyo mga kapatid. Yung nagbigay ng kanya pong pinaka-offering. Tandaan nyo, ang ating pong usapan ay tithe ha, hindi po offering. Si Mr. Soriano kasi minamali niya ang pagkwento at pag-i-explain Minimising niya yung punto. Ito po. Ang babaeng bao, sabi ni Soriano, tinanggap ang kanyang kaloob. Hindi ka po yun. Tama naman kasi offering ang tawag nun, hindi yung tithe. 2 lipta, tinanggap ng Diyos yun. Yan ang ipinatutupad ni Kristo. Mga kapatid, wala ka pong mabasa sa Biblia na ang ipinatutupad ni Kristo, magkaloob ka ng iyong handog, wag nang mag-ikapo. Version lang yan at istorya ni Mr. Soriano. Okay? Kung iyong ibigay ang lahat tulad ng babaeng bao, pwede yan. Ang batas ni Kristo, hindi yang ikapo. Kung magbigay ng mas malaki, okay lang yon. Ang babaeng bao, hindi nag-ikapo. Hindi kasi niya pinaliwanag. Ang totoo niyan, ang ibinigay ng babaeng balo ay offering, hindi ikapo. Kung sabihin mo hindi siya nag-ikapo, how sure are you? Na hindi siya nag-ikapo, ay ayan nagbigay siya ng offering. Tama, ang sinabi ng Panginoon sa Malakias, handog at ikapo. Ikapo at saka handog. Hindi lang po handog. At hindi rin po napapalitan ng handog ang ikapo. Dalawang sinabi ng Diyos ikapo at saka handog. This time, ang binigay ng babae, handog. Tinanggap ni Kristo, tinanggap. Tinanggap ng Diyos, tinanggap. Pinuri ni Kristo, pinuri ni Kristo. Nakita ng mga tao, nakita pati ng mga lagad. Pero sinabi ba ni Kristo, wala nang batas na ikapo, handog na lang? Walang ganon. Halimbawa kapatid, Marcos 12:42, ito yung ginamit ni Soriano. At lumapit ang isang babaeng bao at siya'y naghulog ng 2 lipta na ang halagay halos 1 beles. So ang ibinigay niya mga kapatid, ano ito ibinigay? Offering po ito. Pakinggan niyo po ang Strong Hebrew and Greek Dictionaries. Atin pong titinan mga kapatid. So Luke chapter 21 verse 1. Kung ilalagay niyo pong kursor dito mga kapatid, ang lalabas po ay doron. Anong ibig sabihin ng doron? Gift or offering. Kaya mali kung sabihin mong ibinigay niya hindi ikapo, kundi handog lang. Tama. Ang ibinigay niya ikapo, pero hindi handog. Hindi niya sinabing, inalis ko na ang ikapo, handog na lang. Ginamit din ni Mr. Soriano, mga kapatid, ang 2 Corintios 9:1 at 9:2. Ang sabi niya, ito yung utos ni Kristo sa sinabi ni Apostol Pablo, hindi ikapo, kundi handog. Hindi po naintindihan, mga kapatid. Hindi naman ko niwalang di nakakaintindi si Soriano Okay? Kailang minamali lang niya talaga ang katotohanan. Pakinggan ninyo. Sapagkat tungkol sa pangasiwa ng mga buloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko. Sapagkat kinikilala ko ang inyong sikap na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo, ang mga taga-Macedonia, na ang Akaya ay naghahandang 1 taon na, at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok ng lubang marami sa kanila. Ang sinabi doon na ang Diyos ay natutuwa pagka masaya ka, God love it at cheerful giver, ang pinag-usapan doon mga kapatid na ibinigay ng mga tao ay ganito yan. Sabi ni Apostol Pablo, papariyan ako
o may pag-uutusan ako, nakukuhanin na lamang ang inyong mga salapingyaan para hindi na tayo pa magko-collection pa or ating i-gather pa. Ang ibinigay nila mga kapatid ay hindi po ikapo. Ang kanila din pong ibinigay na tinanggap ng Apostol Pablo, hindi rin po church offering or yung offering na kinukuha sa church, kundi bahay-bahay. Anong tawag na Apostol Pablo nito? Ikapo? Hindi. Anong tawag na Apostol Pablo nito? Offering? Hindi. Anong tawag niya? Ito, verse 1, abuloy. Pagka may namatayan, abuloy. May nagutumang mga tao, patak-patak tayo, abuloy, tulong sa kanila. Yun po ang sinabi. At kung tutulong ka man at magbigay ng abuloy, hindi mabigat sa puso. Dapat maluwag sa puso mo. Okay. Ito mga kapatid, 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbigay ng masaya. 8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Dito kapatid, ating makikita na dapat kung magbigay ka ng abuloy, amot, okay, abuloy, meron kang ambag, dapat galing ipinasya sa iyong puso. Ang ikapo, mga kapatid, hindi ikaw magpasya. Ang ikapo, Diyos ang nagpasya. Sabi niya ikapo, hindi po ikapo at isa, ikapo at dalawa. Hindi 2 po, hindi 3 po. Ang nagsabing ikapo, ang nagpasya Diyos. Dito ang iyong ipasya, kung ano mang iabuloy mo, ikaw magpasya kung magkano yung napilitan. O dahilan sa pangangailangan. Dapat magbigay ka, masaya kalooban mo kasi nakatulong ka sa gawain. At alam niyo kapatid kung saan dadalhin yung perang ito? Hindi sa simbahan, hindi sa sanktuaryo. Dadalhin sa Jerusalem kasi may mga kapatiran dong nagutom dahil nga nagkaroon mga kapatid ng tinatawag nating drought sa lugar pong yun. Sana naintindihan ninyo. Pag sinabi pong ikapo yan, hindi. Pag sinabing offering yan, hindi. Ano ito? Abuloy. Sila po'y nag-aamutan o sila po mga kapatid na nag-aabulo yan. Ang batas ng ikapo ay batas po yan binigay ng Diyos para sa Israel, pero batas din po yan para doon sa mga hindi rin po Hudyo. Halimbawa, Exodo 12:49, isang kautusan magkaroon sa ipinanganganak sa lupaing Hudyo at sa tagaibang bayang hintil o hindi po mananampalatayang Hudyo na nakikipamayang kasama ninyo. So, ibig sabihin ko anong batas para sa Hudyo at batas para sa mga taong Hudyo ay magkapareho lamang. The same po yan, mabasa sa Numbers chapter 15, verse 15. Verse 16 sabi, isang kautusan at isang ayos ay magkaroon sa inyo at sa mga taga-ibang bayang hintil na nakipamayan sa inyo. Kung anong ayos, kung anong batas, para sa mga Hudyo, ay batas din po mga kapatid para sa mga taong hindi po Hudyo. Alright, akin mo na pong basahin itong sinasabi dito ni Brother Lutero. Ayaw nilang tawaging ikapo ang kanilang malikom kasi sa Diyos, iyon ay kinupit nila ang ikapo na tinatawag na lang nilang thanksgiving or donations. Alam nyo kapatid, ako ayaw ko nang mag-comment pa ng malalimihan. Kasi si Suriano mga kapatid, matindi eh. Ang Diyos mga kapatid nagsabi ibigay mong ikapo. Pero ang Suriano, naririnig ko mga kapatid sa mga video niya, ikaw 1 million, ikaw 2 million, ikaw 4 million. Hindi pwede yung, ayan ang kuta. Kita mo mga kapatid, aawit lang siya. Aawit siya kung may magbigay ng 1 million. Matindi yan. Yun ang hindi tama. Ayaw nilang ipatawag na ikapo. Wala ka namang violation kung tawaging ikapo kasi Diyos ang may sabi niyan. Ang violation dyan, yung hindi ka magbigay kasi yun ang sinabi ng Diyos. Galatia 3:26, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng sa inyo binautismuhan kay Kristo Jesus at ibinihi si Kristo. Walang maging Hudyo o maging Grego man, walang maging alipin o malaya man, walang maging lalaki o babae sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Mga kapatid, lahat po tayo isa lamang kay Kristo. Roma 10:12, sapagkat walang pagkaibang Hudyo at ang Grego, sapagkat ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat at mayaman siya sa lahat ng kanya'y nagsitawag. Sapagkat ang lahat na nagsitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So dito mga kapatid, malinaw na sinasabi sa atin ng kasulatan na kung ang mga Hudyo magbibigay, tayo mga hindi Hudyo, ganun din sapagkat ang batas nila ay batas din po natin. Ulitin po natin,
at lahat ng ikasampung bahagi ng lupain magiging banal sa Panginoon. Hindi ito maging banal sa pastor, maging banal sa simbahan, kundi ito'y banal para sa Panginoon. Ngayon, ulitin natin. Ang pag-iikapo ba, mga kapatid, sa pilitan? No. It's up to you to answer God yes or no. Ikalawa, it's up to you kung magtatapat ka o hindi. Basta ang Diyos nagsabi ng ikapo ay dapat ibigay sa gawain ng Panginoon. Okay? So ulitin natin ha, pinipilit bang Seventh-day Adventist? The answer is no. Inalis ba ni Kristo ang batas na ikapo? The answer is no. Magbigay ng offering? The answer is yes. Sa Korinto, mga kapatid, ano bang ibibigay doon? Ikapo o offering? Ang ibigay doon, hindi offering, hindi rin ikapo. Ano lang pala yun? Abuluyan lang. Kaya kung gamitin yung ikapo, wala yon. Ngayon, ginagamit din po ni Soriano, itong mga taong ito ay mga gutom, mga asong ulol, at sinabi niya mga gutom. Bahala na kayo kung anong gusto niyong sabihin kasi una sa lahat, hindi mabuting sabihin yon. Ang pagbigay ng ikapo, hindi sapagkat ang Diyos ay ulol. Hindi sapagkat ang Diyos ay masama. Kinukuha niyang ikapo. Kanya yon. Hindi atin yon. Kanya yon. At ang Diyos ay nangako ng pagpapala. Ang papalay, gano'n na lamang. Ito, hindi ito mga Seventh-day Adventist, pero nag-iikapo. Sino yon? Si William Colgate, yung may-ari po ng Colgate, kapatid. Si John Rockefeller. Okay, si Rockefeller, I should say. Okay? Henry John Haynes. Ito, maraming Haynes dito sa US. James Cash Penny, o si lang G.C. Penny. Henry P. Crowell. John Wanamaker. Matthias Baldwin. Yan, maraming mga pianong Baldwin. Okay? Si Tonio. Okay? Tonio, din si Kraft, yung mga cheese Kraft. Dinersi, yung mga chocolate. Itong mga ito, hindi ito Seventh-day Adventist, pero nag-iikapo itong mga ito. Ibinibigay nilang ikapo para sa Panginoon. Again, kung dating daan ka, doon mo ibigay ikapo mo. Kung ayaw tanggapin ni Soriano, bagay ang ikapo kasi makapatid, maliit lang eh. Isipin mo kung kikita ka ng 10,000 sa isang buwan, 1,000 sa Panginoon, 99,000 sa iyo, ang ibigay mo kasi rin 1,000 lang, maliit ka naman. Pero yung biglain kang sabihin, 1 million sa iyo, 2 million sa iyo, 3 million sa iyo, yan ang kuta, yan ang pilitan. Walang tanggihan. Bakit? Sarap ng maraming tao eh. Pero hindi ko naman, kung yan ang paraan ni Mr. Soriano, bahala siya. Pero hindi yun ang turo ng Biblia. So mga kapatid, yan po ang ating kasagutan. Now, dito tayo mga kapatid sa katanungan na ikalawa. Kung ang Isday Church daw ay siyang true church, ayon sa Biblia, bakit hindi mababasa sa Biblia? Dapat mababasa. Sinasabi ba ng Biblia na dapat mabasa ang mababasa? Totoo na ba? Alam niyo mga kapatid, ito pong mga taong naghahanap tulad nitong dating daan kasi ang kanila daw pangalan mabasa sa Biblia. Ang totoo lang mga kapatid, wala kang mabasang the member of church or member of the church or MCGI, member of the Church of God International. Member of, ngayon pala, member of. Wala kang mabasa yung karatulan nilang ginagawa, gusto nilang mabasa. Member of Church of God International. Ni word nga international, di mo mabasa eh. Lalo na yung member of. Ang mabasa mo, Church of God. Pero mga kapatid, marami nang nag-aangkin yan, hindi MCGI. Dito lang sa Amerika, dami na nag-aangkin ng Church of God. Tingnan nyo sa internet mga kapatid, kung ilan na nag-aangkin ng pangalang Church of God. Ang gawin nga nila, dudugtong-dugtungan na lamang para mga kapatid magmumukhang sila. Pero mismo mga kapatid, wala kang, itong sabi niya, dapat mabasa. Ibabalik ko sa inyo ang tanong. Sinabi ba ng Biblia at may mabasa ka ba kahit isang talata lang sinabi ng Biblia dapat mabasa ang pangalan? O ikaw na lang ang naghahanap? Hindi naman sinabi ng Biblia. Kasi sabi niya, kung ang Isday Church ay siyang true church ayon sa Biblia, bakit hindi mababasa sa Biblia? Ang kanyang gusto, dapat mababasa. Tanong ko sa inyo, mabasa ba ang inyong pangalan na member of Church of God International? Mabulag na lang lahat niyong mata, hindi niyo mababasa yan. Wala ka rin mabasa. Okay? Ikalawa, ibabalik ko sa inyong burden of proof.
Sinabi ba ng Biblia na dapat mabasa ang pangalan? Kasi kung dapat mabasa ang pangalan at mahalaga ang pangalan, sana sinabi ni Kristo sa Matthew 16, Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia na member of Church of God International. Walang ganon. Ang iba nga, natutokso eh. Anong tukso ng iba, mga kapatid? Who is the rock? Actually, it's Jesus Christ. Yung sinabi ni Jesus Christ, and on this rock I will build my church. Ang rock na yun, mga kapatid, is si Jesus Christ. Hindi po Petras, kundi Petros, mga kapatid. Kaya, Petra. Kaya kung iyong titinan, mga kapatid, ay it's a big rock. It's Jesus Christ. Ang kanila namang ginagawa, tulad ng Iglesia Katolika, Matthew 16:18, ito, mga kapatid, ang kanilang ginawa. Number 1, Simon Peter answered, You are the Messiah, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon of Jonah. Okay? For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. So mga kapatid, tulad po nito ni Talibong, na isang Catholic faith defender, para lang talaga mabasa yung kanila, nagpagawa ng sariling Biblia. Anong Biblia niyang ginawa? Itong ginawa niya, I will build my church. Alam niyo kapatid, ang ginawa niya, I will build my Holy Catholic Apostolic Church. I will build my Holy Roman Catholic Apostolic Church. So naggawa siya, dinagdagan niyang, my Holy Roman Catholic Apostolic. Yung mga words na yan, wala yan sa Bible. Dinagdag na lang din nila yan. Ngayon, gusto naman ng dating daan na i-claim nila ito. Kapatid, pinaliwanag ko na yan sa inyo eh. Ang tunay na iglesia ay hindi pinakilala ng Panginoon ang pangalan, kundi ang sabi ng Panginoon, makikilala nyo sila sa aral. Ibig sabihin, yung aral ni naral ng Diyos ay kung aral bit-bit nila, ang mga ito ay siyang tunay kong mga lingkod. Hindi, kapatid, sinabi niya na sa pangalan. Kasi kung may mabasang pangalan, Church of God, meron din mang mabasang Church of the Living God. Di ba? Kung Iglesia ni Cristo, meron din Iglesia ni Cristo na niwalang si Kristo Diyos, Iglesia ni Cristo na niwalang si Kristo ni Diyos. Merong Church of Christ, merong Church of Christ in the Living Church, o a Church of Christ upon this rock, at marami. Sa amin lang kapitbahay dito, merong Church of Christ, hindi lang Iglesia ni Cristo. Kaya kung kayo ay maghahabulan dyan sa pangalan at magsiksikan sa pangalan, yan tama, nangyayari. Nagkakadibandahan tuloy kayo. Ito pang ginawa ng Romano Katoliko, ito pong si Apostol Pedro, mga kapatid, ang ginawa nila ay si Apostol Pedro, yung kamay, ginanon nilang kamay ni Apostol Pedro kasi ganun mga kapatid pagka nangunguros ang mga Katoliko at ganyan din po ang handsign ng Pope, no? Kailan ba naman tinuruan si Apostol Pedro na ganyan pong handsign ng True Church? Tsaka ikalawa, kapatid, napansin po ninyo, meron talagang literal na susi si Pedro, hawak-hawak ni Pedro. Walang ganon ginawa, mga kapatid ni Kristo. Hindi siya binigyan ng literal na susi. Tsaka napansin niyo sa ulo ni Pedro, mga kapatid, may araw. Ginawa nila, ito kasi sun god to eh. Yun po yung, pati yung mga kapatid, pati si Kristo, pati si Maria at iba pa na mga santos, nilalagyan nila ng bilog dito, it represent the sun god. Gawa-gawa lang din nila ito. So sana mga kapatid, naintindihan po nila ang atin pong kasagutan dito, mga kapatid, na ito pong tinatawag na bakit daw is the church number 1 kinukutahan. Hindi po nangungutang Seventh-day Adventist Church, mga kapatid ko, kundi ang Diyos ang nagsabi, ikapo yan. Tapos, pinipilit, na hindi po pinipilit, mga kapatid. Bukal po yan sa inyong kalooban. Pero hindi ibig sabihin bukal sa inyong kalooban, bahala na lang kayo magbigay kung magkaano inyong gusto. Ang Diyos may sinabi. Ngayon, kung ayong sundan, ayong sundin, ayong maniwala, okay lang. Pero ang Diyos ay nangako din naman ng pagpapalag higit sa iyong ibinibigay. Nangako siya ng pagpapala na higit sa lahat ng mga nagtatapat. Huwag po kayo magtapat ng 50% lang. Okay, magtapat ng 1%, 2% lang. Magtapat kayo ng 100% sa Panginoon. Kung ang 10% ay dapat ibigay sa Panginoon, 100% mong ibigay yan. Huwag mong itago-tago yung kalahati. So, hindi po mga kapatid, hindi kinukutahan, hindi pinipilit ang membro, kundi ayon sa Biblia, yan po ang ating sinusunod. Ikalawa, ang true church hindi sinabi ni Kristo na dapat mabasa, kasi kung dapat mabasa, sinulat na ni Kristo yan, at ipinasulat na, at sinulat na ng mga alagad yan. Ikaw lang naghahanap, na samantala kung ikaw ang paghahanapan, wala ka rin maipakita. Halimbawa, ulitin ko saan mabasa sa Biblia,
member of Church of God International. Anong bersikulo yan? Kung nakinig ka ngayon dating daan, padalahan mo ako ng bersikulo na may mabasa sa Biblia, member of Church of God International. Kaya nga tinawag kayong MCGI. MC, member of Church of God G International. Kaya nga MCGI eh. Yung dating daan, hindi yan pangalan ng iyong sikta. Yan ay pangalan lamang ng inyong programa sa radyo at television. So sana po ay naintindihan ninyo at nasagot ko po ang katanungan na pinadala po sa atin mga kapatid. Salamat po ng marami sa inyo po mga kapatid na pagsubaybay sa ating pong Jesus is Coming Media Ministry o GCA Ministry. Ang Diyos noon ng langit magpala sa inyong lahat. Meron pa kong panawagan mga kapatid. Meron po tayong mga misyonary sa Palawan, sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, Mindanao na atin pong sinusuportahan mga kapatid. Financial para po sila ang mag-follow up nito mga nakikinig ng ating programa, magbigay Bible study, mag-visitation, mag-worship doon at iba pa. Kung kayo po willing at gusto po kayong tumulong sa gawain na masuportahan natin ang mga nagpa-follow up dito sa gawain pangaral katulad ng ganito mga kapatid, kayo po ay akin pong pinasasalamatan. Ipadala nyo po yan doon sa Pilipinas. Kayo na po magpadala, mayroon lang pong taong tatanggap po doon at sila po mga kapatid ang magbibigay dito sa mga gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kung gusto niyo pong tumulong pinansyal, ito mga kapatid, ito yung bukal sa loob mo. Ang tawag nito hindi po church offering, hindi tithe, kundi ambag-ambagan tayo. Tulad ko, nagbibigay talaga ako mga kapatid, nag-aambag po talaga kami monthly sa gawain ng Panginoon. Ako na ngayon nangangaral ha. Ako'y nangangaral, ako'y nag-iika po, pero gusto ko pang tumulong mga kapatid sa gawain ng Panginoon. Kaya gawin natin, dapat bukal sa puso, hindi sa pilitan. Suportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Ang pinaka mabuting gawin ninyong suporta ay idalangin at alalahanin po ninyo mga kapatid ang ating pong programa, Jesus is Coming in Media Ministry, sa inyo pong mga dalangin. Tayo po ay magpasalamat. Ama, salamat po sa inyong mga dakilang salita, salamat po sa inyong pag-ibig, salamat po sa inyong kabutihan, salamat na ikay nariyan at di nyo kami pinababayaan. Kay aming Diyos at lubos naming pinasasalamatan ang mga katotohanan pinagkaloob nyo sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alright, mahal kong kapatid, mga kaibigan, marami pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating Jesus is Coming in Ministry. Ako po inyong kapatid kay Kristo ay nagpapasalamat sa patuloy po inyong pagsubaybay sa ating programa. God bless us all. Thank you very much. Thank you very much. Lalo tigit ang ating pong mga YouTubers natin, mga YouTube viewers natin. Ang Diyos po magpala sa inyo at maraming salamat po, mahal kong mga kapatid, sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyo kalimutan ha, alas 6 na po ng umaga sa Pilipinas, hapon na po dito sa Amerika, kaya ang Diyos po magpala sa inyo. Marami pong salamat. Thank you, mga kapatid. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.